makapagbahagi kami sa inyo ng maraming healthy tips. Yes. Pangangalaga nga po sa ating katawan sa gitna ng pandemya, yan nga rin po ang isa sa mga pangunahing focus natin, ano, Doc? Pero aside from that, meron na rin po tayong iba pang concerns sa ating kalusugan, which is itong tinatawag na parasitism, Doc. Bakit po ba ito po yung napili ninyong topic na i-discuss natin ngayong gabi ito, Doc? Oo nga, kasi masyado itong nane-neglect ng ating medical field because akala nila ang parasite or parasitism is only for children. Yun wala ng marami. Akala nila pag adult, wala ng parasite. Okay, so in general, Doc, mapabata, mapamatanda, pwedeng dapuan itong parasite, Doc? Yes, oo. And actually, maraming sakit sa matatanda na hindi natin alam, behind that is parasitism. So yun nga ang pangalawa, Elay, kasi ang pangalawang reason na hindi alam ng tao na gusto nating ipaalam sa kanila that parasite ay behind all diseases. So, siya ng lahat ng sakit, which is babanggitin natin kung anong mga sakit yon na hindi natin alam. Ang root cause pala ay bulati. Pasensya ho sa mga naghahapunan, no? Yes, opo. And also, we want the people to know that 92 to 95% ng tao po are infected with parasitism. So, ang lapit sa 100%. So, halos lahat ng tao actually somehow merong parasitism sa katawan. No? Regardless of their gender din yan, Doc, mapababae or mapalalaki rin. Mapabata, mapamatanda. So, 95%. And sabi natin, Doc, pasintabi po muli sa mga naghahapuna na ang parasite or parasitism is cause of yung mga bulate. At aside from that, Doc, pwede rin ba natin maituring yung mga kuto or garapata, yung mga maliliit na insekto, Doc, na nakikita rin natin kadalasan kapag lalong-lalo na rin kapag may alaga tayo? Okay. So, actually, iba rin yun. No? Iba rin. So, para hindi sila malito, bigyan natin sila ng idea ano yung classification ng microorganism. Pag sinabi mong microorganism, mikrobyo or germs. So, bacteria, yun yung iniinuman natin ng antibiotic. Virus, yun naman yung like COVID, virus yan. Antiviral naman ang kailangan mo dyan. Fungus, yan yung mga eczema. So, antifungal naman ang kailangan natin dyan. Protozoans, ito yung mga amoeba. So, nagbibigay tayo dyan ng mga metronidazole. And lastly, parasite. So, anti-bulate ang kailangan dyan. And sabihin na natin, ang pagkakaiba ng parasite dito sa apat na binanggit natin is that ang parasite is a silent killer. So, hindi halata na nalagyan ka, hindi rin halata na nagpaparami na siya sa katawan mo. Kasi when you say parasite, nakikitira at nakikikain siya doon sa host niya. Kung tayo, which is human, may alaga tayo. Diba? Alaga ang tawag. Kapag yung sinasabi rin natin, Doc, na ayan na naman, gutom na naman ang alaga mo, di ba, Doc? Oo. Kasi kinain nila yung kinain mo. No? And actually, napunta na rin lang tayo dyan, Eli. Yes. Alam mo bang ako pagka-loaded ng parasitism? Yan ang isa sa root cause ng halitosis or bad breath. Yung tao pag loaded, ganito yan Kumakain tayo, kumakain din sila nung kinakain natin. Umiinom tayo, umiinom din sila. So, syempre, nagpupupo and wiwi din yan. So, kanino itatapon? Sa atin. Sa loob ng katawan natin, Doc. Yes. So, tayo ang basurahan nila. So, yan at loaded tayo kasi they multiply every day lalabas yan sa lahat ng opening natin like the mouth, like sa anus, at even sa skin. So, sa mouth, pag lumabas yan, bad breath ka. Pag sa
asim ng amoy mo kahit bagong ligo ka lang. Sa ano naman, sa anus, kahit nagbabowel movement ka everyday, still, pag nagpupo ka, it is so foul smelling. So, pagka ganon, magtaka ka na. And ang klase ng halitosis or bad breath na parasitism and cause, hindi yan nagagamot ng gastroenterologist, hindi yan nagagamot kahit linisin mo ang mga ipin mo, hindi. Because the problem is inside. Hanggat di mo na-eradicate yung parasitism na yan, hindi mo maaalis yung halitosis na yan. And ang multiplication ng parasite, 100,000 to 200,000 para sa roundworm, and millions of eggs naman sa mga flatworm. Ganun karami. Kaya kung hindi mo sila... In a day, Doc? In a day, yes. Oo. Na talaga sasadyaing patayin, mas mabilis yung pagdami nila, causing diseases. So, kinakailangan talaga, Doc, na magpapurga para ma-eradicate o malabas natin lahat sila? Kailangan talaga. But sa clinic natin, we are using a natural way of detoxification program and also blood cleansing program. Kasi yung natural na purga natin sa butika, ang available lang kasi ay yung para sa roundworm. Wala yung mga Antiox and others. Yung para sa flatworm, walang available sa drugstore. And ang mapapatay mo lang doon is the adult parasite, but the eggs are still there. So sa clinic natin, may ginagawa tayong detoxification program, protocol yon for 5 days. Mapapatay natin yung mother parasite, plus yung blood cleansing, which is injectable, yung mga eggs ng parasite all over the body. At kung saang organ pa yan napunta sa katawan natin, so mapapatay yun, no? Alright. Bago tayo pumunta or bago natin i-further discuss, Doc, yung mga detoxification, yung pagpapurga o pag-cleanse, saan ba, Doc, muna nagmumula ito? Kasi 'di ba sinasabi natin kapag sa bata, kapag yung subo ng subo yung kanilang kamay, tapos marumi pala, sa matanda, ganun rin ba, Doc, yung cause? Actually, maraming cause yan, no? So, actually, yung eggs ng parasite, it stays in the soil. Alam mo pa, even 20 years buhay sila sa soil, yung itlog. And naghihintay lang yan ng host to live, which can be human or animals. So, ang taong mahilig magpaa, kay tao, kay hayop, bubulatihin. Ang taong mahilig humawak ng lupa o mag-gardening, bubulatihin ka rin. So, yung mga mahilig kumain ng vegetable salad. Ayan. Oo. No? So, kala kasi healthy naman. Kaya lang ang bat natin doon is anything that you harvest from the soil, contaminated yan ng eggs ng parasites. So, kailangan pagkakain ka ng lettuce coming from the vegetable salad, kailangan dumaan yan sa ozonizer machine, which is a machine that can sanitize the food. Pero syempre, yung mga sinaserve sa restaurant and kahit hotel pa yan, napakaganda ng station, contaminated yan. Kaya marami kami nahahandle na pasyente na mahilig mag-vegetable salad, load ng parasite. No? Pag in-undergo mo ng detox program and blood cleansing, talagang medyo marami ang na-eradicate namin. No? And also, hindi lang yun, yung mahilig kumain ng isaw, yung mga inayhaw, Doc? Yes, oo. Siguradong may bulati pagka kakain ka ng isaw. And yung snail, yung kuhol, kuhol. Cargo, nilalagyan ng gata, no? Ang isang kuhol lang na makakain mo, of eggs ang nakain mo. Hindi mo kasi siya makikita ng eyes, human eye, microscopic in size. Kaya medyo silent killer ang parasite kasi ang nakaka-infect sa tao is the egg. And the egg is invisible to the human eye at yun ang nakaka-infect sa tao. No? Kung wala siya hindi yung bulat. Yes, kung hindi natin nakikita, paano naman to mararamdaman na may mga parasites na pala sa ating katawan, Doc?
posible bang sumakit yung ating tiyan ng madalas dahil sila ay nanggugulo na o unti-unti nang sinisira yung ating organ, Doc? Yun, magandang tanong ni Eli. So, bale, ganito yun. Alam mo ba, Eli, pag full moon, erratic sila. Sabi na erratic, it has something to do with the full moon, yung gravity ng moon. Kasi pag full moon, dyan ka makakarinig ng yung mga tiyan, may mga kruk-kruk sound. Yun yung pagka gumagalaw sila. Kung tapeworm, kala mo lang acid, but sometimes it is not acid, it is really parasite. Lalo na kung ang tunog niyan saktong full moon. Nakabitiw sila during full moon. They are busy doing procreation. But pagka hindi full moon, yung head nila, inscolex nila, lalo na sa tapeworm, nakakagat sila, naka-attach sila sa lining ng intestines natin. So, kaya may mga taong may ulcer na hindi gumagaling ng ulcer because they have parasitism. So, kasi, ayun, nasusugat because of parasitism dahil nakasak sila sa lining. So, isa sa symptoms ang pananakit ng tiyan. Pwede ring yung anal itch, yung makati yung sa may puwitan. Opo. Yan, so bata, no? So, isa rin yung sa Thomas, no? And maraming no? Yung tanong mo, Eli, yan sa mga may symptoms. But there are lots of diseases na parasitism pala ang nasa behind, nasa likuran, which is hindi natin alam. And ano yung mga yon? Like a person with diabetes. Ang root cause niyan, may pancreatic fluke ang may diabetes. When you say fluke, it is a flatworm. No? Complications will happen. Why? Because there is a germs. There is a parasite destroying your pancreas, beta cells of your pancreas. If you will not eradicate that and kill that, tuloy-tuloy ang pag-damage at pagtaas ng sugar ng may diabetes. By the time na diagnose mo ang pasyente na may diabetes, 50% ng pancreas ng pasyente is already damaged. Bakit na damage? Sino ang sumira? It is the parasite, pancreatic fluke. No? O isa pang example, asthma. O di ba may ano na lang siya ng nag-nebulize, no? Nag-puff. So, ang root cause ng may hika is eggs, yung itlog ng bulate na ascaris. Ang ascaris, yung parang spaghetti, sorry po talaga sa pagkain. No? So, yung parang spaghetti na kulay flesh. So, yan po ang, sa mga pinupurgang bata, yan po ang ascaris. Yung itlog nun, ang life cycle ho kasi niyan, dumadaan siya sa lungs. Then, minsan po, pag mahina yung lungs nyo, natatrap na siya dyan, hindi na siya nakakaalis dyan. So, nandoon ho yan sa gilid ng airway natin. Pagka ho hinika ang pasyente, pag marami na sila doon, magpo-constrict po yun, sisikip. So ang pasyente, aatakihin ng hika, hindi ho makahinga. Pag binigyan mo ng mga salbutamol, panghika, bubuka yun. Makakahinga ang pasyente. But pag bagsak ho ng gamot, babalik siya uli, may hika uli ang pasyente. Kasi yung root cause, which is eggs ng parasite, hindi mo natanggal. So, okay. Ang right way ng pag-cure doon is patayin mo yung mother parasite sa intestine ng pasyente at i-blood cleansing mo, patayin mo yung mga eggs doon sa lungs. Yan, tanggal ang hika mo dyan. Ay, ano nga po ba datin, Doc, madadiagnose ang isang tao na may parasitism or may parasite, at may mga lab test ba para dyan, katulad lang pag-check ng ating blood pressure, blood sugar, or cholesterol, Doc? Sa atin pong pagbabalik, yan po ang ating tatalakayin. Meanwhile, Doc, para po sa mga interesado rin pong magpakonsulta sa inyo, ano po ang inyong clinic address and hotline number? Ang ating clinic ay Unit 1101, Clinica Medica 101, and ang ating landline 8546-9412, 0919-995-6168.
Okay, babalikan po natin parasitism, papaano nga po ba ma-diagnose at papaano nga rin po ba maiiwasan at tamang gamutan sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. This portion